Kabanata 1256. Dumagundong. Sa sumunod na sandali, sa gulat ng mga mata ng hari ng mga hayop, ang mababanggas na halimaw na kontrolado niya ay sumugod patungo sa kanya na parang baha. Magkasama silang, nagtaksil. Paano ito posible? Ikinumpas ng hari ng mga halimaw ang kanyang palad, kasunod ang isang malakas na hininga, at dinurog ang isang goshawk na tumatakbo papalapit sa kanya. Umuungol. Paulit-ulit siyang umungal, nang may walang katapusang kamahalan, na ikinagulat ng lahat. Ang kamahalan ng hari ng mga hayop ay nagsimulang sumabog ng matindi. Gayunpaman, ang kanyang galit na ungol ay hindi nakapagpahinto sa mababanggas na halimaw. Sa madaling salita, wala itong epekto. Junior, hinahanap mo ang kamatayan. Sa katunayan, kinontrol ni Zephyr ang mababanggas na halimaw. Isa itong malaking insulto sa hari ng mga halimaw. Kasabay ng isang matinding ungol, niyanig nito ang lugar sa loob ng 5 milyang radius. Nanginginig ang lahat ng lakas nito at nagkalat ang mahalagang enerhiya nito. Isang malakas na aura ang lumabas, na siyang nakakatakot. Umuungol. Gayunpaman, sa kanyang galit, ang level 7 Fierce Beast, ang Sharp Blade Python, ay nagpakawala ng isang marahas na ungol at marahas na itinaas ang malaking buntot nito. Ang buntot ng sawa ay kasing bilis ng isang malademonyong latigo. Saan man ito magpunta, kahit ang kalawakan ay nadudurog. May isip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang lakas ng buntot na ito. Hindi inaasahan ng hari ng mga halimaw na maglalakas loob na atakihin siya ng Sharp Blade Python. Nabigla siya at tinamaan ang kanyang katawan. Bang! Pagkalabas ng tunog, ang katawan ng hari ng mga halimaw ay lumipad. Ugong! 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 Dalawang tunog ng pagbagsak sa hangin ang narinig. Sila ay walang iba kundi si Haring Buto at Haring Paniki ng Dugo. Mababanggas na halimaw, mga tusok na may buto, mga paniki. Sabay-sabay na umatake ang lahat ng mga figure, at paminsan-minsan, may naririnig na mga umuungal na tunog. Maging ang hari ng mga halimaw, na walang kapantay, ay nagsimulang matarante sa sandaling ito. Nang makitang ang katawan ng hari ng mga hayop ay nabaon ng mababanggas na halimaw at iba't ibang uri ng enerhiya, hindi napigilan ni Zephyr ang pagngiti ng bahagya. Gamit ang mga mata ng purgatorio at ang matang pumupuksa ng masasama, lalong natanto ni Zephyr ang kapangyarihan ng kanyang enerhiyang espiritu. Kayang basagin ng kanyang pisikal na katawan ang kawalan at takutin ang lahat ng direksyon. Kayang tagusan ng kanyang enerhiyang espiritu ang lahat ng uri ng malalalim na misteryo at pumatay ng mga tao sa di nakikitang paraan. Habang ang kanyang spirit energy ay ginagamit ng mas mahusay, sa sandaling iyon ay naging mas seryoso si Zephyr sa kanyang spirit energy. May tsismis na noong sinaunang panahon, may mga taong may makapangyarihang kaluluwa na kayang pumatay ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa isang iglap lang. Ang ganitong uri ng pagpatay ang dapat na dahilan kung bakit ang enerhiya ng espiritu ng isang tao ay kumakalat hanggang sa limitasyon nito. Habang kumukurap ang pagitan ng mga kilay ni Zephyr, muli niyang naunawaan ang enerhiya ng espiritu na ito. Umuungol. Sa sandaling ito, isang galit na ungol ang muling narinig. Bang bang bang. Habang tumutunog ang dagandong, sumabog ang enerhiya sa lahat ng direksyon. Isang matipunong figure ang umungal at ang kanyang katawan ay lalong lumakas ng lumakas. Lahat ng mababanggas na halimaw, enerhiya, at enerhiya ay naangat ng figurang ito. Saan man sila magpunta, isang napakalakas na kapangyarihan ang sumabog. Napakalakas ng pisikal na katawan. Habang nakatingin sa figurang ito sa harap niya, hindi maiwasang magpakita ng bahagyang pagkamangha sa mukha ni Zephyr. Ang figurang ito ay natural na ang hari ng mga halimaw. Malinaw na sa oras na ito, ang hari ng mga hayop ay galit na galit. Ang kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay inilabas ng walang prinsipyo. Ang kakilakilabot na aura ay kumalat na parang isang sinaunang mabangis na hayop. Siya ay huminga ng palabas at naging isang espada, at ang kanyang mga mata ay gumalaw na parang kidlat. Hindi simple ang kaliskis sa katawan ng lalaking ito. Kahanga-hanga ang depensa niya. Nakatayo ang Nine Netherbird sa balikat ni Zephyr. Ang nagliliyab na pulang malademonyo na mga mata ay kumukurap-kurap sa gulat. Tunay ngang napakalaki ng pag-unlad ni Zephyr. Kabanata 1257.
Ang lakas ng hari ng mga halimaw na ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga disipulong nasa antas ng emperador. Gayunpaman, hindi kinailangang gumamit ni Zephyr ng kahit kaunting lakas para mapabaliktad siya. Ang paggamit ni Zephyr ng spirit energy ay isang bagay na kahit ang Nine Netherbird ay hindi maiwasang mapasinghap sa pagkamangha. Matapos mapaalalahanan ng Nine Netherbird, napansin din ni Zephyr ang mga kaliskis sa katawan ng hari ng mga hayop. Ang mga kaliskis na ito ay malinaw na ipinanganak para maging baluti. Sa sandaling ito, kahit natatakpan ang mga ito ng mga marka ng kuko at mga bitek, malinaw na hindi nito nasaktan ang katawan ng hari ng mga hayop. Hu! 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 Napabuntong hininga ang hari ng mga hayop. Malinaw na ang pinagsamang pag-atake ng mabangis na halimaw na ito ay nakaubos ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Gaano man siya kalakas, hindi niya ito matiis. Sumuko ka. O mamatay ka. Habang nakatingin sa hari ng mga halimaw, sabi ni Zephyr nang may bahagyang ngiti. Malaki ang kahalagahan ni Zephyr sa hari ng mga hayop. Maging ito man ay ang lihim na lupain o ang panlabas na mundo, kailangan niyang umasa sa kanila. Kung mapapasailalim niya ang isang eksperto tulad ng hari ng mga hayop, malaking pakinabang ito para sa kanya. Bro. Sa tingin mo ba mapapasakop mo ako sayo? Pumunta ka sa impyerno. Ang hari ng mga hayop ay umungal ng mabangis at marahas na sumugod palabas na parang bundok. Saan man ito magpunta, ang mababanggas na hayop ay umaalulong at lumilipad ng mabangis. Habang itinataas niya ang kanyang palad, ang malagilangang batong palad ay tumama kay Zephyr. Kasabay ng isang kaluskos, ang palad ay napuno ng enerhiya. Malinaw na kung tatamaan man si Zephyr ng sampal na ito, kahit pataglayin niya ang lakas ni Zephyr, magdudulot pa rin ito ng malaking pinsala. Hayaan mo na akong mamatay. Natatakot akong hindi pa sapat. Hayaan mo na akong mamatay. Natatakot ako na hindi pa sapat. Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Zephyr. Sa kaibuturan ng kanyang mga pupil, may mga kislap na pilak at iskarlata. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang tingin. Malabo nang makita ng isa na may isang sinaunang portal na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nang makitang malapit na siyang magtagumpay, labis na natuwa ang hari ng mga hayop. Ngunit sa sandaling malapit na siyang manalo, naramdaman ng hari ng mga hayop na biglang nasisilaw ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa isang kakaibang kapaligiran. Ang Eyes of Purgatory ay isang kakaibang kasanayan na natutunan ni Zephyr mula sa Illusory Purgatory Gate. Ang Illusory Purgatory Gate ay talagang kahanga-hanga. Ang lahat ng mga ilusyon sa panloob na espasyo ay sapat na upang pukawin ang pinakamahina at pinakanakakatakot na bagay sa kaibuturan ng buhay. Masasabing halos lahat ng nilalang na pumasok sa Illusory Purgatory Gate ay hindi nabuhay. Kahit si Zephyr pa iyon, kung hindi dahil sa kanyang maswerteng engkwentro, malamang na hindi siya makakaligtas. Dahil naunawaan ang mga mata ng purgatorio mula sa Illusory Purgatory Gate, natural na mas kakaiba ang pagpapakita nito ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang hari ng mga halimaw ay pumasok din sa kapangyarihan ng mga mata ng purgatorio. Umuungol. Patuloy ang mga ungol na lumalabas sa bibig ng hari ng mga halimaw. Malinaw na labis itong nagdusa sa ilusyong binuo ng mga mata ng purgatorio. Bagamat peke ang ilusyong nabuo sa Eyes of Purgatory ni Zephyr, ito ay nasa pagitan ng ilusyon at realidad, na mahirap bantayan. Kahit naabot langit ang lakas ng hari ng mga hayop, habang patuloy na umuunlad ang Eyes of Purgatory ni Zephyr, ang epektong natanggap nito sa sandaling ito ay nagsimulang maging mas kahanga-hanga. Swoosh! Kumikinang ang mga mata ni Zephyr. Kaagad pagkatapos, isang sinag ng banal na liwanag na hinaluan ng kulay pilak na liwanag at isang pulang liwanag ang patuloy na lumitaw sa kanyang mga mata. Umuungol. Habang naglalaho ang kariktan, ang hari ng mga halimaw ay nakaalis na sa panaginip. Hu! 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 Kasabay ng isang matinis na ungol, ang hari ng mga halimaw ay hingal na hingal sa sandaling ito. Kabanata 1258. Kahit na nangingibabaw pa rin ang kanyang mga mata, may bahid na ng takot ang mga ito. Sumuko ka. O Dial. Muling narinig ang boses ni Zephyr. Bata. Nananaginip ka siguro. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, at isang masamang espiritu ang lumabas mula sa mga iyon.
Kung gayon, ituloy na natin. May oras pa ako para makipaglaro sa iyo. Bahagyang ngumiti si Zephyr at sinabing, hindi. Nang makita ang kinang sa mga mata ni Zephyr na muling umikot, tila napagtanto rin ng hari ng mga hayop kung gaano kalakas si Zephyr. Bigla siyang bumukas at sumigaw. Ang kanyang tono ay puno ng takot at panginginig. Ang ganitong pagbabago ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbuo ng isang mahina at kakaibang arko sa sulok ng bibig ni Zephyr. Hu! 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 Habang naghahabol ng hininga, ang katawan ng hari ng mga halimaw ay patuloy na nanginginig, na parang takot na takot. Nanginginig din ang kanyang katawan, at dahan-dahan siyang tumayo. Walang dod ang tama ang iyong napili. Habang nakangiti, tila nabawasan na ng bantay si Zephyr. Gayunpaman, sa oras na ito, isang nakakapangilabot na dagandong ang biglang narinig muli. Bata, gusto mo bang maging tapat ako sa iyo? Nanaginip ka siguro. Pumunta ka sa impyerno. Umungol. Ang hari ng mga hayop, na kanina pa nanginginig, ay biglang tumalon at humaba sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay napakabilis. Para siyang isang sinaunang mabangis na hayop, na may mabangis na aura, marahas siyang sumugod palapit. Sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng ganitong uri ng aura, hindi ito kayang labanan ng katawan ng isang tao, lalo na't hindi ito kayang labanan. Sa sandaling ito, mas lalong nagulat si Zephyr. Nakatayo siya roon na parang natakot ng walang kabuluhan. Sa madaling salita, ang bilis ng hari ng mga halimaw na ito ay sadyang napakabilis. Hindi talaga nakaiwas si Zephyr. Umungal. Kuko ng mabangis na leon. Umikot ang 5 daliri ng kanyang palad na parang lumilipad. Bigla niya itong itinaas at marahas na hinawakan ang katawan ni Zephyr. Ang napakalaking palad na iyon ay parang gilingang bato. Kung siya ay sapilitang hahawakan, sapat na iyon para punatin ang katawan ni Zephyr. Hindi na siya makakaligtas pa. Buzz. Hindi maganda. Gayunpaman, nang akmang hahawakan na ng hari ng mga hayop ang katawan ni Zephyr, biglang sumigaw ang hari ng mga hayop sa kanyang puso, nako. Gayunpaman, huli na ang lahat. Nang hawakan ng palad si Zephyr, unti-unting nanlabo ang katawan ni Zephyr. Isang panaginip. Nasa panaginip ba ako? Hindi makapaniwalang tumingin ang hari ng mga halimaw sa langit at lupa. Parang lahat ng nasa paligid niya ay hindi na totoo. Hindi niya namamalayang nakapasok na pala siya sa panaginip. Hindi, sa madaling salita, hindi niya ito kailanman nagawang alisin. Ang lahat ng ito ay pawang kakayahan lamang ni Zephyr. Hindi ka talaga sapat na tapat. Kung ganoon, maglaro pa tayo. Tila nagmumula sa lahat ng direksyon ang boses ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, ang espasyo sa paligid niya ay naging magulo. Sa labas ng mundo. Habang nakatingin sa hari ng mga halimaw na gumugulong sa lupa, puno ng enerhiya, walang ekspresyon sa mukha ni Zephyr. Ang mga mata ng purgatorio na ito ay tunay ngang pambihira. Ang isang taong martial artist ay maaaring may malakas na determinasyon at malakas na kaluluwa, ngunit ito ay malakas lamang. Napakakaunting mga eksperto ang tunay na kayang umunlad ang kanilang mga kaluluwa hanggang sa sukdulan. Tumingin ang Nine Netherbird kay Zephyr at bumantong hininga. Tama, nararamdaman ko rin ito. Kung ang mga mata ng purgatoryong ito ay ma-evolve ng sukdulan, aabot ito sa antas ng ilusyon at realidad. Sa oras na iyon, kapag naipakita na ito, sapat na ito para makatulog ng mahimbing ang isang tao sa pagitan ng ilusyon at realidad. Ang buhay at kamatayan ay nasa isip ko lamang. Tumango si Zephyr. Kabanata 12:59. Suko na ako. Sa wakas ay nagpakawala ng isang matinis na ungol ang hari ng mga halimaw. Sa sandaling ito, labis siyang nagdusa sa ilusyon. Masasabing sa sandaling ito, hindi na niya ito matiis pa. Kung magtitiis pa siya ng kaunti, gugustuhin na niyang mamatay. Swoosh! Itinaas ni Zephyr ang kanyang kamay at inalis ang takip ng mga mata ng purgatorio. Hu! 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 Sa sandaling ito, hindi na muling umatake ang hari ng mga halimaw. Sa huling aralin, labis siyang natakot sa binatang ito na mukhang 16 o 17 taong gulang lamang. Isinaalang-alang na niya ang lahat. Ang hari ng mga halimaw ay hindi kailanman natatakot kaninuman,
Ngunit ngayon ay mayroon siyang matinding takot sa tila walang kapintasang binata na nasa harap niya. Lalo na sa ilusyon ng mga mata ng purgatorio, labis siyang nagdusa. Ang ganitong uri ng pagdurusa ay dahil ito ay masyadong totoo. Maging ang kanyang isip at katawan ay pinigilan at nasaktan. Napakalinaw ng hari ng mga halimaw na kung gugustuhin ni Zephyr na mamatay siya, malamang na hindi ito mangangailangan ng masyadong mahabang panahon. Suko na ako. Paulit-ulit na hinihingal at inulit ng hari ng mga halimaw. Halatang pagod na pagod siya. Habang nakatingin sa hari ng mga hayop na ito, dahan-daang nagpakawala si Zephyr ng isang malabong hininga sa kanyang puso. Kung hindi papayag ang hari ng mga hayop, papatayin niya talaga ito. Para makaharap ang isang ekspertong tulad niya, kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, wala nang tiwala si Zephyr. Kung hindi lang dahil sa katotohanang ang hari ng mga buto at ang hari ng bloodbath ay parehong nasa ilalim ng kanyang kontrol sa pagkakataong ito at ang nakapalibot na mababangges na hayop ay napigilan niya, hindi magkakaroon ng kumpiyansa si Zephyr na makipaglaban sa kabilang panig. Total, hindi naman pala simple ang lakas ng hari ng mga halimaw. Pagkatapos lamang ubusin ang malaking bahagi ng kanyang lakas at isipan, saka lamang tuluyang sumiklab ang epekto ng mga mata ng purgatorio sa pinakamalakas na antas. Huwag mong pigilan. Dahan-daang lumalabas ang boses ni Zephyr. Sa sandaling ito, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at ang mga mahiwagang linya ay lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga pupil. Buzz. Habang may tunog na dumadagandong sa hangin, isang kakaibang liwanag ang dahan-daang lumitaw sa kawalan. Ang liwanag, na nakasentro sa pilak na liwanag at pulang liwanag, ay nagsanib sa isa't isa at dahan-daang umikot, na parang isang kakaibang pupil. Dahan-dahan akong umikot, parang isang kakaibang balintataw, sa unang tingin, pakiramdam ko ay patuloy na nanginginig ang kanyang isipan, at ang kanyang kaluluwa ay malapit nang kumawala sa kanyang katawan. Buzz. Nang makita ang kakaibang bagay, hindi napigilan ng hari ng mga halimaw ang manginig. Ano ito? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Zephyr. Alam na alam mo na ang pagsuko ng pasalita ay walang anumang puwersang nagbubuklod, kaya ngayon ay may kailangan akong iwan sa iyo. Ito ang diwa ng aking kapangyarihan, at hindi ito lilito sa mga ordinaryong oras. Ngunit kung maglalakas loob kang gumawa ng anumang hindi pangkaraniwang bagay, ayos lang sa akin na hayaan itong lumitaw. Maaraw ang ngiti ni Zephyr. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng maaraw na ngiti ay parang isang malisyosong multo sa mga mata ng hari ng mga hayop. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, wala nang lakas at puhunan ang hari ng mga halimaw para makipagtawaran. Si Zephyr na lang ang maaari niyang hayaan na gawin ang anumang gusto niya. Kung mabait na tao ang hari ng mga hayop na ito, hindi sana gagamit si Zephyr ng ganitong malamig na pamamaraan. Gayunpaman, maging ito man ay ang hari ng mga hayop, ang hari ng mga buto, o ang hari ng bloodbath, maging ito man ay sa usapin ng aura o sa pamamaraang ito. Malinaw na hindi sila mabait na tao. Nakatipid si Zephyr ng maraming gulo at direktang gumamit ng ganitong walang pakundangang pamamaraan. Kabanata 1260. Buzz. Ang hari ng mga halimaw, na nawalan na ng resistensya, ay hinayaan ang kapangyarihan ni Zephyr na makapasok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Parang isang baras, isang markang parang balintataw ang dahan-daang lumutang sa kaibuturan ng pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ang kapangyarihan ng Eyes of Purgatory ni Zephyr. Gamit ang kapangyarihang ito, nagawa ni Zephyr na kontrolin ang ilang impormasyon tungkol sa hari ng mga halimaw mula sa layong ilang daang milya, o kahit na mas malayo pa. Nagdulot pa ito ng pagsabog ng parang matang marka. Siyempre, kahit nakakatakot ang sinabi ni Zephyr, hindi naman talaga ito ganoon kagulat-gulat. Total, kahit na napakalakas ng kanyang spirit energy, hindi niya gaanong ginamit ang kanyang mga pamamaraan. Ang markang ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Kapag nagamit na ito, mawawala na ulit ito ng silbi. Para lang masiguro na ang markang ito ay makapasok sa katawan ng hari ng mga halimaw. Sus Mariosep. Kung may pagkakataon lang ako, papatayin talaga kita. Habang nakatingin kay Zephyr, sa sandaling ito, ang hari ng mga halimaw ay umuungal ng malakas sa kanyang puso.
Ang pagiging pinigilan ng isang nakababata sa ganoong kahihiyan ay isang malaking kahihiyan para sa hari ng mga halimaw. Dahil tapat ka sa akin, hindi kita hahayaang mawalan. Ngayon, hayaan mo munang ipakilala ko ang iyong impormasyon. Habang nakatingin sa hari ng mga halimaw na ito, walang pakialam na sabi ni Zephyr. Oo, guro. Umasa kay Zephyr para sa ikabubuhay, kahit na dominanti pa rin ang hari ng mga hayop, kaya lang nitong tiisin ang harap ni Zephyr at sinabi sa mahinang boses. Sina T, Bones King, at Bloodbath King ay orihinal na 19 na hari, at kami ay tinawag na 19 na Supermasters. 19 na Supermaster. Bahagyang kumurap ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird, na nagpapakita ng gulat. Tila may kaunting pagkakaintindi ito sa pangalang ito. Ang 19 na Supermasters ay isa ring makapangyarihang pag-iral noong panahon ng dinastiya. Kahit na may malaking agwat sa pagitan ko at nila, napakalakas pa rin nila. Hindi ko inaasahan na iiral sila sa lihim na lupaing ito. Nagpadala ng mensahe ang Nine Netherbird. Ibig sabihin, sa katunayan, hindi lang sila ang hari ng mga halimaw, ang hari ng mga buto at ang hari ng mga bloodbath, hindi ba? Bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Siyempre. Bawat isa sa 19 na ekspertong ito ay nakaabot na sa antas ng mga disipulo sa antas ng emperador ng inyong sangkatauhan. Isa rin sila. Siyempre, hindi lang sila ang tatlo. Tumango ang Nine Netherbird bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Zephyr. Sige na. Medyo naintindihan na ni Zephyr. Tumango siyang muli sa hari ng mga hayop at sinabing. Sa lakas ng 19 na Supermasters, maituturing tayong pinakamakapangyarihan. Sa kasamaang palad, pinalad tayong makasalubong ang Immortal Emperor at sinira tayo ng B** star na ito nang walang dahilan. Dahil tayo ay naselyuhan na, tayo ay nasa isang estado ng mahimbing na pagtulog. Ang ating konsumo ng enerhiya ay halos wala na. Kaya naman hindi pa tayo namamatay pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling biglang magbago ang mundo at lumuwag ang selyo, saka lamang tayo tunay na malaya. Ibig sabihin, mayroon pa ring 16 na eksperto rito. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr at direktang sinabi ang tanong sa kanyang isipan. Hindi ganoon. Dapat mong malaman na naselyuhan tayo noong panahon ng dinastiya. Kahit noong naselyuhan tayo, halos wala na ang enerhiyang nakonsumo natin, pero natupok pa rin ito. Kaya naman, tayong tatlo lang ang makakaligtas. Sa paglipas ng panahon, lahat ay nabubulok. Ito ang batas ng lahat ng bagay.